Isang lihim ang bumabalot sa pamilya ni Jesus. Handa ka na bang buksan ang pinto ng kasaysayan at pananampalataya? Kapag nalaman mo ang katotohanan, baka mabago hindi lang ang pag-iisip mo, kundi pati ang pagtingin mo sa sarili mong pamilya at sa plano ng Diyos sa iyo. Tumingin ka muna sa paligid, kaibigan. May maliliit na batang naglalaro sa kalsada. May mga nanay na abalang-abala sa kusina. At may mga tatay na kumakayod mula umaga hanggang gabi para mapakain ang sambahayan. Ganiyan din ang mundong kinalakhan ng ating Panginoon. Hindi siya bumaba mula sa langit na parang matanglawin na biglang sumulpot ng may laksang kulog at kidlat. Sa halip, siya ay isinilang sa isang simpleng pamilya sa Nazaret, sa sinapupunan ng isang dalagang nagngangalang Maria, upang ipakita na ang pinakabanal na plano ng Diyos ay madalas na nakabalot sa pinakaordinaryong pangyayari. Mateo 1:23. Ang birhen ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin nila ang kanyang pangalan na Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Ganito kalapit ang Diyos sa iyo, isinilang sa gitna ng gulo, ingay at saya ng buhay pamilya, katulad ng sayo. Ngunit teka, kung si Jesus ay lumaki sa isang pamilya, posible bang may mga kapatid siya? Marcos 6:3 ang madalas i-quote. Hindi ba't ito ang karpintero, ang anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? At hindi ba't narito rin sa atin ang kanyang mga kapatid na babae? Sa unang basa, malinaw na parang may kapatid siyang lalaki at babae. Marami ang nagtataka. Kung totoo, paanong nanatiling birhen si Maria? Dito nag-ugat ang isa sa pinakamatitinding debate sa kasaysayan ng teolohiya. Pero huwag kang mag-alala. Di mo kailangan ng doctorate para maintindihan ito. Huminga ka ng malalim, itikom mo muna ang mga kaba at samahan mo kong magsiyasat. Ang layunin natin ay hindi lang malaman kung sino ang nakakakuha ng puntos sa argumentong ito. Ang tunay na layunin ay makita kung paano sumisiklab ang pag-ibig ng Diyos sa bawat detalye ng kasaysayan. Mateo 13:55 hanggang 56 ay muli nating binasa, ngunit may panibagong tanong. Ano ba ang ibig sabihin noon ng salitang adelphoi? Sa Griego, pwede itong mga hulugan ng kapatid sa dugo, pinsan, o kahit tagabahay. Sa kultura ng lumang tipan, palaging ginagamit ang brother para sa malapit na kamag-anak. Tandaan mo si Abram at Lot, magpinsan pero tinawag na magkapatid sa Genesis 13:7. Kung may thrown back na relasyon si Abraham at Lot, di ba't pwedeng ganoon din kina Jesus at mga kapatid niya? Sa pananampalatayang Katoliko, iningatan ng simbahan ang doktrina ng perpetual virginity ni Maria, na walang anak si Maria kundi si Jesus, at ang mga tinatawag na kapatid ay mga pinsan o mga anak ni Jose sa naunang pagkabuhay may bahay, ayon sa ilang tradisyong apokripal. Lumang tradisyon ito na sinusundan ng mga Iglesia Ortodokso. Sa pananaw naman ng karamihan sa mga protestanteng denominasyon, literal nilang binabasa na si Jesus ay may kapatid sa dugo. Grabe, no? Iisa ang Biblia pero nagkakaiba sa pag-unawa. Dito mo makikita ang lawak ng kasaysayan, kultura at wika. Alalahanin mo, kaibigan, na hindi dapat maging dahilan ng pagkakahati ang iyong pagkaunawa. Sa halip, ang iba-ibang pananaw ay paanyaya para maging mapagpakumbaba at mas malalim ang pag-aaral. Santiago 1:5. Kung nagkukulang ang sino man sa inyo ng karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay iyon ng masagana, hindi niya ipagkakait. Habang binubuo ng bawat tradisyon ang kani-kanilang paliwanag, isang katotohanan ang nangingibabaw. Ang pamilya ay sentro ng plano ng Diyos. Kung ano man ang ibig sabihin ng adelphoi, hindi nito naaalis ang katotohanang pinili ni Jesus na magkaroon ng mga taong tatawaging ina, ama-ama at mga mahal sa buhay. Lucas 2:51 hanggang 52. Bumalik silang mag-ina sa Nazaret at si Jesus ay patuloy na sumusunod sa kanila at siya ay lumalaki sa karunungan,
pangangatawan at kagandahang loob sa Diyos at sa tao. Isipin mo, ang anak ng Diyos mismo ay natutong maging masunurin na bata. Kung ikaw minsan nanghihinawa sa pagsunod sa magulang, isipin mo si Jesus at hayaang maging inspirasyon iyan. Kasi kung si Jesus ay nagpasakop sa kanyang mga magulang para sa mas malaking plano, kaya mo rin. Kaya, ano ngayon ang epekto nito sa iyo? Una, kung may pasanin ka tungkol sa komplikadong sitwasyon sa pamilya mo, nagkalolo-lola, extended family, stepbrothers, stepsisters, perfect ka para sa kwento ni Jesus. Kahit pinili ng Diyos ang isang mahinhin at dalisay na dalaga, hindi niya tinanggal sa eksena ang mga bumubuong detalye ng pang-araw-araw na reality. Nagkaroon ng tsismis, pagdududa at pag-uusisa sa Nazaret. Nanay mong dalaga na nagdalang tao nang walang asawa. Big news iyon. Pero sa gulo ng lahat, pinili ng Diyos na ipakita na hindi hadlang ang panglabas na tsismis para matupad ang kanyang plano. Romans 8:28. Alam nating ang lahat ng bagay ay magkakalakip tulungan sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Kasama sa lahat ang family drama mo, huwag mo iyan ikahiya. Yakapin mo at ipaglihim mo sapagkat may ginagawang himala ang Diyos sa gitna ng magulong sangang dikit ng relasyon. Pangalawa, kung literal mang may kapatid si Jesus, huwag kang mabigla. Iyan ay dagdag inspirasyon upang makita mong ginawang posible ni Jesus ang pagiging mabuting kuya o bunso. May mga pagkakataon bang hinanap mo ang approval ng kuya mo? Tandaan mo na si Santiago, isang binanggit na kapatid, ay naging leader ng iglesia sa Jerusalem. Naniwala naman siya pagkatapos ng muling pagkabuhay. Kung dati nagduda siyang kapatid yata niya ay masyadong banal. Kabaligtaran ng kwento mo na baka hindi makaintindi sa iyo ang pamilya mo sa iyong pangarap. Heto si Santiago. Noong nakita niyang buhay si Jesus mula sa libingan, nagpaalipin siya sa salita at naging pader ng simbahan. 1 Korinto 15:7. At pagkatapos, nagpakita siya kay Santiago at saka sa lahat ng apostol. Kung si Santiago ay nabagong lubos pagkatapos maranasan si Kristo, bakit hindi mo hilinging baguhin ng Diyos ang puso ng kapatid mo, magulang mo o tropa mo? Pangatlo, kung naniniwala kang walang kapatid si Jesus at nananatiling birhen si Maria, mas lalo namang umiigting ang mensahe ng radikal na pagsuko. Pinili ni Maria ang isang buhay na puro oo sa Diyos, kahit walang kasiguraduhan kung ano ang mangyayari. Lucas 1:38. Narito ang alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. Ang pag-amo niyang ito ay nagbigay daan para maputol ang kadena ng kasalanan at madurog ang bato ng kawalang pag-asa para sa buong mundo. Kaya kung mayroon kang pangarap na parang imposibleng mangyari, tandaan mo ang simple at buong puso niyang oo. Minsan, isang simpleng sige sa proyekto, sa hamon, sa pag-asa, o sa bagong kapatawaran lang ang kailangan para magsimula ang revolusyon sa buhay mo. Hindi ba't napapangiti ka ng konti sa isip na kahit banal si Maria at hari si Jesus? Ayon kay Mateo 13:54, nang siya'y dumating sa sariling bayan, nagturo siya sa kanilang sinagoga, kaya't namangha sila. Pero, di ba't may nagsabi ring, saan kumuha ng ganyang karunungan itong anak ni Maria? Kasunod niyon ay sinabi nilang, hindi ba't karpintero siya? Sa modernong wika, hindi ba't taga-kanto lang siya? Sino ba siya para magturo sa amin? Kung nararanasan mong mamaliitin ka at sabihing hindi ka naman nag-graduate o anak ka lang ng jeepney driver, malugod kitang tinatapik at sinasabihang you are in good company, sapagkat ang tagapagligtas natin ay dinaan sa parehong pangmamaliit. At anong sagot niya? Patuloy na maglingkod, magpatawad, magmahal. Kaya mo rin. Filipos 2:5-8 ay paalala. Magkaroon kayo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na bagamat siya ay nasa anyo ng Diyos,
Hindi niya itinuring na kalugihan ang maging kapantay ng Diyos, subalit hinubad niya ito at nag-anyo ng isang alipin. Ngayon, balik tayo sa tanong, may kapatid ba si Jesus? Ang sagot, depende sa pananaw na iyong sinasaligan. Subalit higit pa sa lohikal na pagdedebate, naiintindihan mo bang hinahagkan ka ng Diyos gamit ang larawan ng pamilya? Ang tanong lalo pang lumalalim, nagiging kapatid ka ba ni Jesus? Mateo 12:55. Sapagkat ang sino mang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, siya ang aking kapatid na lalaki, kapatid na babae, at ina. Biglang naging mas personal, di ba? Hindi na lang curiosity, imbitasyon na ito. Kung gustong maging kapatid ni Jesus, ang kahit sino mang sumusunod sa kalooban ng Ama, ibig sabihin, pwede kang maging tunay na bahagi ng pamilya ng Diyos. Mas malawak, mas malalim, at mas malaya kaysa limitasyon ng dugo at apelyido. Kaya, habang iniisip mo kung may mabigat kang tampo sa iyong totoong kapatid na hindi mo pa pinapatawad, maalala mo sana si Jesus sa krus, nakabayubay, nangangatal, halos maubusan ng hininga, pero namuhunan pa ng malasakit para kay Maria at kay Juan. Ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Juan 19, 26-27. Sa pinakamasakit niyang sandali, iniisip pa rin niya ang ugnayan at kapakanan ng nanay niya. Kung kaya mong magpatawad, magmahal, at mag-alaga ng kapatid o magulang mo kahit masakit, mas lalo mong nagagaya si Kristo. Mga sandaling parang wala ka ng lakas o gana. Kapag nahihirapan kang makibagay sa pamilya, kapag hindi mo maintindihan ang takbo ng buhay, o kapag nakakalimutan mong mahal ka ng Diyos, balikan mo ang awit ni Haring David. Ang Diyos ang naglalagay ng pag-iisang dibdib ng mga nagsusolo at pinakikilos niya ang mga bilanggo sa kasaganaan. Awit 68:6. Hindi mo kailangang manatiling bilanggo ng nakaraan. Hindi mo kailangang mabuhay sa kwento ng pamilya mong alam mong puno ng lamat. Isa kang kandidato sa isang makapangyarihang himala. Ang sikreto? Hayaan mong si Jesus ang maging kuya, maging ama, at maging tagapagligtas mo. Bakit? Dahil sa huli, ang buong diskusyon tungkol sa mga kapatid niya ay nagsisilbing paalala na ang tunay na misyon niya ay hindi lamang iligtas ka, kundi isali ka sa pinakamalaking pamilya sa kasaysayan, ang pamilya ng Diyos. Sa sandaling magsabi ka ng oo sa Kanya, may kapatid kang di mabilang sa buong mundo. May ama kang nagmamahal ng walang hanggan at may pamana kang hindi naaagnas. 1 Pedro 1:3-4. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng Kanyang habag, tayo'y ipinanganak na muli sa isang buhay na pag-asa, tungo sa isang pamana na hindi mabubulok, hindi madudungisan, at hindi kukupas, na inilalaan sa langit para sa inyo. Isipin mo na lang, kapag sumulpot ang tukso na sumuko dahil parang sobrang gulo ng buhay mo, o kapag naiinggit ka sa picture perfect na pamilyang nakikita mo sa social media, alalahanin mo si Jesus, ang anak ng Diyos na maaari at maaring may mga kapatid, mga tsismis, at mga hamon sa Nazaret. Pero hindi siya natakot. Bagkus, lumakad siyang may tiwala na kasama niya ang Ama. Maaari mo ring lakaran ang parehong landas. Mapasalimuot man, magulo man, puno ng hindi pagkakaunawaan. Dahil sa dulo, may pangakong naghihintay. Hindi kita iiwan ni pababayaan. Hebreo 13:5. Kaya kapatid, lumapit ka sa Panginoon at hayaang ang Kanyang dugo, ang Kanyang sakripisyo, at ang Kanyang pamilya ang magbigay saysay sa bawat hiwa ng iyong pagkatao. Pag-ibig niya ang huling salita at walang kapangyarihan ang kahit ano, ni kamatayan, ni buhay, ni mga anghel o pamunuan, na makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig na iyan. Roma 8:38-39. Hindi mo kailangang maging scholar para tanggapin ang imbitasyon. Kailangan mo lang ang pusong handang magtanong,
handang makinig at handang umibig. Kaya sa pagtatapos ng unang yugto nitong serye, hamon ko sa iyo. Isara mo saglit ang iyong mga mata. Alalahanin mo ang pamilya mo. Pangalanan mo sila isa-isa. At saka mo banggitin, Panginoon, salamat. Gamitin mo ako para maging ilaw sa kanilang mga puso. Kapag binuksan mo muli ang iyong mga mata, simulan mong kumilos sa pag-ibig. Dahil sino ang makapagsasabi, baka ikaw pala ang susi para sa bagong kabanata ng inyong pamilya. Kabanatang sinulat mismong kasama ni Jesus, na pinakamamahal nating Kuya, tagapagligtas, at Hari magpasawalang hanggan. Habang higit nating nilalalim ang usapin tungkol sa posibleng mga kapatid ni Jesus, unti-unting lumilitaw ang mas malawak na layunin ng Diyos. Ihayag na ang lahat ng detalye, maging ang hindi malinaw na salitang adelphoi sa bagong tipan, ay may kakabit na paanyaya sa mas personal na pakikipag-ugnay sa Kanya. Sa mga unang Kristiyano, si Santiago, na tinutukoy ng maraming iskolar na kapatid ni Jesus, ay naging haligi ng pamayanang nananampalataya sa Jerusalem. Mababasa sa mga gawa 15 kung paanong siya ang nagmungkahing huwag ng atasan ng mabibigat na tuntunin ng kautusan ang mga hentil na yumayakap kay Kristo. Isipin mong mabuti, ang isang taong minsang nagdududa, ayon sa Marcos 3:21, ay nagbagong loob nang makita ang muling pagkabuhay at kalaunan ay nanguna pa sa konsilyo. Pinamunuan niya ang napakahirap na pagharap sa pagkakaibang lahi at kultura. Dito natin nakikita na kaya tayong itaas ng Diyos mula sa pag-aalinlangan patungo sa pamumuno. Kung sa sarili mong pamilya ay may miyembrong tila balakid sa iyong pananampalataya, huwag mawalan ng pag-asa sapagkat pwedeng bihisan ng Diyos ang taong iyon ng kapangyarihang magbagong anyo at maging kasangkapan ng pagkakasundo. Sa kabilang banday na riyan ang paninindigan ng simbahang Katoliko at Ortodokso tungkol sa perpetual virginity ni Maria. Hindi ito basta sentimental na pahayag tungkol sa kabanalan. Ito'y radikal na proposisyon na ang oo ni Maria ay matalim na gulutin ng pagbubuhos ng kanyang buong pagkatao sa plano ng Diyos. Isang oo na umaalingaw-ngaw sa bawat hamon ng ating panahon. Kapag may pinapagawa siya sa iyo na tila hihila sa iyo sa labas ng comfort zone mo, may halimbawa kang babalikan. Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. Sa ganiyang disposisyon, ang anumang marangal na pangarap, magbalik-aral, magnegosyo ng tapat, maglingkod sa komunidad, ay nagiging altar kung saan nagliliyab ang grasya. Hindi ba't kapansin-pansin na kahit magdebate ang mga teologo kung literal bang may ibang anak si Maria, nagkakaisa silang makahulugan ang kanyang pusong nakatuon sa buong kalooban ng Panginoon? Kaya, kung madalas mong ikumpara ang sarili mo sa iba at sa palagay mo'y kulang ang iyong kakayanan, ituon mo ang paningin sa modelo ni Maria. Sapat ang bukas palad na pagtitiwala upang mapuno ng Espiritu Santo ang anumang kulang. Sa mga salaysay ng Ebanghelyo, bigla ring sumisilip ang mga kapatid na babae ni Jesus. Bagaman walang nabanggit na pangalan, ang kanilang presensya ay paalala na may mahalagang gampanin ang kababaihan sa paglago ng misyon. Sa Juan 20:18 ay makikita nating ang unang mensahera ng muling nabuhay ay si Maria Magdalena. Kung tinawag ng Diyos ang mga kababaihan na noong panahong iyon ay madalas hindi pinapakinggan ng korte para ibalita ang pinakadakilang tagumpay sa kasaysayan, malinaw na walang katauhang masyadong maliit o masyadong mahina para bigyan ng Diyos ng pambihirang gawain. Maaari kang maging ina, ate o bunso. Maaari kang estudyanteng nahihirapan sa proyekto. Maaari kang manggagawang underpaid. Subalit sa mata ng langit, ikaw ay kandidatong tagapagdala ng balita ng pag-asa. Ang sikreto ay hindi diplomasya o diploma, kundi pagpayag maging tulay ng grasya. Kung babalikan naman natin ang tanyag na kapanganakan ni Jesus sa Bethlehem, mahalagang mapansin na hindi iniulat ng Ebanghelyo ang presensya ng iba pang anak ni Maria sa sabsaban.
May mga nangangatwirang senyal iyon na si Jesus lamang ang anak panganay at wala pang ibang bata noon. Ngunit may nagsasabi ring maaaring wala lang sa teksto dahil sentro ng kwento si Jesus. Sa huli, pwede nating pagtalunan ang mga detalye, ngunit hindi mawawala ang katotohanang nagmistulang teatro, ang simpleng silid-sabsaban upang ipakita na ang karangalan ay hindi nakasalalay sa marangyang upuan, kundi sa pagsilang ng pag-ibig. Kapag pakiramdam mo'y nasa isang kwadra ka ng kahirapan o kawalan ng pansin, huminga ka ng malalim at alalahanin. Doon sa kulungan ng hayop nagsimula ang tagpo ng pinakamahinahong himala, at doon din maaaring sumibol ang saysay ng iyong paghihirap. Sa gitna ng pagsasaliksik, hindi natin maikakailang may iisang diwa ang nananaig, kaloob ng Diyos, na magkaroon tayo ng pamilya, literal man o espiritual. Kaya kapag nabigo ka dahil sa pagkawasak ng tahanan, tandaan mong ang Diyos mismo ay naghabi ng bagong sambahayan, ang Eklesya, kung saan siya ang Ama at si Kristo ang panganay sa maraming kapatid, gaya ng Roma 8:29. Ang pagiging kapatid ni Jesus ay higit pa sa impormasyon. Ito'y imbitasyon sa pakikipag-ugnay na kayang mag-alis ng agwat ng kultura, kasalanan at takot. Kung naiisip mong walang nagmamahal o nakakaunawa sa iyo, balik tanawin mo ang sinabing, "Ako ang mabuting pastol." Juan 10:11. Sa bawat hapdi at luha, nariyan siyang nangangako. Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Mateo 20:8-20. Walang hadlang ni palpak na grades o messy family background ang makahahadlang sa layunin niyang iakma ka sa larawan ng isang tunay na anak. Nararapat ding pag-isipan na sa tradisyong silanganin kapag sinabi mong kuya o kapatid. Madalas itong ekspresyon ng paggalang kahit walang kaugnayan sa dugo. Kapag tinatawag ng mga Pilipino ang isang pari na father o isang madre na sister, hindi natin pinipilit na literal nating magulang o kapatid sila. Kinikilala natin ang ugnayang bukal sa espiritu. Ganoon din sa mga salaysay ng Bagong Tipan. Maaaring tinawag si Santiago na kapatid dahil siya ang itinuturing na leader, kaagapay o kaanak sa lipi. Ang puntong ito ay nagtutulak sa atin na suriin ang ating sariling bokabularyo ng pagmamahal. Paano mo tinatawag ang taong nasa tabi mo? Ka-church, ka-opisina, o kapatid sa pananampalataya? Pwedeng mag-iba ang trato mo kapag inako mong tunay na kapamilya mo sila. Huwag mong maliitin ang isang tawag dahil minsan isang kapatid lang ang makapipigil sa isa pang taong lumugmok sa depression. Isang kuya lang ang makapagtutulak sa kabataang sumubok ulit pagkatapos ng pagkabagsak. At isang anak lang ang makapagbibigay lakas sa magulang na bumangon mula sa karamdaman. Bukod dito, humahalimuyak ang kwento ni Jose, ang ama-amang pinili ng Diyos para kay Jesus. Siya'y tahimik sa ebanghelyo, walang naitalang salita, subalit tinawag na makatuwiran sa Mateo 1:19. May ilang tradisyong nagmumungkahi na biyudo siya at maaring may anak na, kaya lumitaw ang posibilidad na step-siblings ni Jesus. Kung totoo man, matutulungan tayo nga makita na ang pagiging ama ay hindi lang sa dugo kundi sa katapatan sa tawag ng Diyos. Baka ikaw ay lolo na naiyakap ang apo sa gitna ng broke family o tito na tumatayong guardian. Alalahanin mong sa ganitong eksena, sinilyuhan ng Diyos ang pagdating ng tagapagligtas. Nakapailalim tayo sa isang pananaw na walang broken family sa presensya ng Diyos dahil kaya niyang buuin ang sugatang puso at palawigin ang konsepto ng pamilya lampas sa legal na papeles. Higit sa lahat, dala ng diskusyon ang hamon na ipaubaya natin sa Espiritu Santo ang mga aspekto ng buhay pamilya na hindi natin kontrolado. Tulad ni Jose na nanaginip ng mensaheng, "Huwag kang matakot tanggapin si Maria." Mateo 1:20. Tinatawagan tayong damhin din ang kapayapaan sa gitna ng nakakalitong sitwasyon.
Maaring ikaw ay ate na kailangang magpatawad sa kapatid na umano'y nagmana ng pabor ng magulang, o kuya na napagalitan dahil hindi nakapagtapos. Sa bawat di pagkakaunawaan, may pagkakataong magpakasangkapan na naman tayo sa himalang pag-ibayuhin ang kalooban ng Diyos. Efeso 4:32. Magpatawaran kayo tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo kay Kristo. Hindi nangangahulugang madali ito. Nangangahulugang may grasya itong kalakip. Pagdating sa pang-araw-araw, paano mo maisa sa buhay ang katotohanang ikaw ay kapatid ni Jesus? Una, sa panalangin. Kapag nagdarasal ka, lumapit kang parang batang may tiwalang may kuya at ama na handang makinig. Pangalawa, sa pagkilos. Kung may nangangailangan at kaya mong umabot, maging kamay ni Kristo na dumadampi. Lucas 10:37. Humayo ka at gayon din ang gawin mo. Pangatlo, sa pagpapanibago ng isip, huwag mong sabihing wala akong pag-asa sapagkat tinatakan ka na ng Diyos bilang anak, hindi bilang alipin ng pangambang walang bukas. Roma 12:2 ay hamon. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Sa tuwing iisipin mong walang saysay ang pangungulila mo, alalahaning inanyayahan ka ni Jesus sa mas malapit kaysa dugong pagkakapatiran, isang paniniwalang kasing tibay ng kanyang dugo sa krus. Sa ating kontemporaryong kultura, sikat ang ideya ng found family. Para sa marami, ang barkada o online community ang nagiging kanlungan. Walang mali rito, ngunit nararapat nating bitbitin ang panukat ni Kristo. Mahalin ng walang pasubali, ituwid ng may katotohanan, at huwag sumuko hanggang makita natin silang lumalago sa pagkakakilanlan nila kay Jesus. Kung may kaibigan kang tila hindi na madadalhan ng simbahan, dalhan mo ng simbahan saan man siya naroroon. Sa coffee shop, sa lamayan, sa group chat. Sa gayong paraan, nagiging buhay na sagot ka sa hiling ni Jesus na gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Mateo 20:8-19. Isipin mong bawat simpleng, "Kamusta ka?" ay piraso ng blok ng templo kung saan tumitira ang Espiritu. At ano naman ang silbi ng akademikong pag-uusisa kung may kapatid o pinsan si Jesus? Marahil lumalawak ang ating pananaw na ang Ebanghelyo ay hindi nakasarado sa larawan ng perpektong pamilya na parang nasa pintura. Isa itong kwento ng Diyos na tumuloy sa realidad ng maruruming paa, bulyawan, tsismis, at problema sa pagkain ng sinaunang tahanan. Kapag pinipilit ng lipunan na ipakita mong flawless ang pamilya mo, ipakita mo namang totoo ang pag-ibig sa gitna ng bitak. Nag-aaway din ba kayo sa bahay tungkol sa pera, balik eskwela, o humana? Huwag gawing reyna ang hiya. Imbitahin mo si Jesus sa usapan tulad ng ginawa ni Maria sa pista ng kasalan sa Kana. Wala na silang alak. Juan 2:3. Sapat na sa kanya ang tapat na paglalahad ng pangangailangan upang buksan niya ang gripo ng himala. Sa pagtatapos nitong pangalawang yugto, unawain nating ang bawat kwento ng kapatiran ni Jesus. Literal, pinsan, hakbang o espiritual ay tulay patungo sa mismong puso ng Ama at tulay palabas mula sa sarili nating mga bakod ng takot. Kay Jesus, walang estranghero. Laging may lugar sa hapag para sa isa pang kaluluwa. Kaya kapag sumilay ang alinlangan, may puwang pa ba ako? Pakinggan mo ang Hebreo 2:21. Sapagat ang nagbababanal at ang binabanal ay iisa, kaya't hindi ikinahihiya ni Jesus na tawagin silang mga kapatid. Isulat mo sa isip na hindi ka lang tagapakinig ng kwento. Ikaw ay tauhang kasali sa dakilang salaysay. Bukas ang paanyaya, kung magpapatuloy ka sa pananaliksik, baka lumitaw pa ang iba pang teorya. Ngunit higit sa lahat, magpatuloy ka sa pagiging buhay na patotoo na ang dugong dumaloy mula sa mga sugat ni Kristo ay nananatiling sariwa para hugasan ang anumang duming hindi kaya ng aral o argumentong pantao. Manalig kang sa gitna ng bawat hindi pagkakasundo tungkol sa pamilya ni Jesus.
Malinaw ang mensahe niya, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan at nagpapasan." Mateo 11:28. Sa sandaling yumukod ka, maririnig mong tinatawag kang kapatid, kaibigan, minamahal. At doon, sa piling niya, magwawakas ang takot at magsisimula ang walang hanggang kapayapaan ng isang pamilyang di na kailanman magigiba. Patuloy nating hinabi ang hibla ng kwento ni Jesus at ng kanyang posibleng mga kapatid. Masisilayan nating parang sumisiklab na lampas sa kontrobersyang pangteolohiya ang isang mas malaking tanawin, ang mismong disenyo ng Diyos na tipunin ng bawat tao. Iba-iba ang wika, kasarian, hanap buhay, antas ng pag-aaral sa iisang pamilya ng pananampalataya. Sa sandaling maunawaan natin ito, hindi na sapat ang pag-alam kung literal bang magkakapatid sina Santiago at Jesus. Kailangang umusad tayo patungo sa pagsasabuhay ng pagiging tunay na kapatid ng lahat ng nilikha ng Ama. Naroon sa Juan 17:21 ang panalangin ni Kristo na sila'y maging iisa, kung paanong ikaw, Ama, ay nasa akin at ako ay nasa iyo. Isang pahayag na nagpapatibay na higit sa dugo ang ugnayang niloloob niya para sa atin. Kapag binigyang diin natin ang pagkakaisang ito, nagiging revolusyonaryo ang epekto. Nagwawakas ang pader ng diskriminasyon, natutunaw ang yelo ng pagtatangi, at umaapaw ang daloy ng pagkalinga na kayang umabot sa pinakamalalamig na sulok ng lipunan. Sa ating kasalukuyang henerasyon na pinabibilis ng teknolohiya at binabagabag ng polarisasyon, madaling mahulog sa bitag ng cancel culture, kung saan ang pagkakamali ng isang tao ay kinakaladkad sa entablado at binabansagan siya ng habang-buhay na kapintasan. Ngunit sa kwento ni Jesus, makikita nating kahit ang kanyang mga sariling kababayan ay nagsabing, "Hindi ba't anak yan ng karpintero?" Mateo 13:55. Gayon may hindi niya sila isinantabi. Sa halip, nilampasan niya ang pangungutya at ipinagpatuloy ang misyon. Ang modelong ito ay hamon sa atin na magpatawad, magbigay ng ikalawang pagkakataon at ipagdasal ang mga taong nadapa. Efeso 4:2-3 ang nagpapaalalang magtiyagain kayo sa isa't isa sa pag-ibig, pagsikapang mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa bigkis ng kapayapaan. Kung gayon, ang tanong ay hindi na lamang may kapatid ba si Jesus, kundi paano ako magiging makapatid sa kapwa sa gitna ng di pagkakasundo at galit? Sa sagot na iyan, nakasalalay ang tunay na kapangyarihan ng Ebanghelyo sa makabagong siglo. Isang kapangyarihang hindi sumisigaw upang manalo sa argumento, kundi yumayakap upang magligtas ng puso. Marapat din nating silipin ang anyo ng sinaunang iglesia upang makita kung paanong ipinamalas ng unang mananampalataya ang diwa ng kapatidang itinatag ni Kristo. Mga Gawa 2:44-46 ay naglalarawan na sila'y nagkakaisa, nagbabahaginan ng pag-aari, at araw-araw na nagtitipon upang magpasalamat sa Diyos at magpira-piraso ng tinapay. Sa panahong iyon, walang tagsibol ng group chat o mabilisang delivery apps. Ngunit nakagawa sila ng sistemang kumakalinga sa balo, sa ulila, sa dayo. Nagawa nila ito sapagkat itinuring nilang totoo ang sinabi ni Pablo sa unang Korinto 12:26 na kapag ang isang bahagi ay nasasaktan, sumasakit ang buong katawan. Kung may kapatid kang nawalan ng trabaho, sinasalamin mo ba ang pag-aaruga ng unang iglesia? O baka naman nakukulong ka pa rin sa takot na baka kulangin ka? Sa pamamagitan ng pagtulong, ipinakikita nating hindi haka-haka ang pagiging pamilya ni Kristo. Ito ay pisikal na kabutihan na humahaplos sa gutom, karamdaman at kalungkutan. Isang mahalagang sangandaan din ang usapin ng kultura at tradisyon. Sa loob ng 2,000 taon, ang simbahan ay naglalakbay mula Judyo patungong Griego, Romano, Aprikano, Asyano hanggang Latinong Amerika. Bawat baryasyong linguistiko ay naglalaman ng sariling paraan ng pagtukoy sa brother at sister. Sa Filipino, ang salitang kapatid ay may init na dumadaloy mula sa salitang ugat na kapit
pagkapit, paghawak at pakikiisa. Kapag sinasabi mong kapatid, hindi lang ito biological claim, kundi pangakong hindi kita bibitawan. Kaya tuwing tinatawag tayong mga kapatid sa loob ng simbahan, inaalala nating may nakapulupot na responsibilidad, ang pagkapit kahit sa pinakamadilim na gabi ng buhay ng isa't isa, gaya ng pinangako ni Jesus. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman. Juan 8:22. Kung hinihila ka ng mundong kumalas at mamuhay ng sarili ko muna, sumulyap ka sa krus. 2 bisig na nakabukas, 2 kamay na dumadanak ang dugo, sumasagisag na walang sinuman ang nakakaligtaan sa yakap ng mananakop. Hindi natin maaaring lampasan ang hamon ng pagkasugat ng maraming pamilya sa Pilipinas. Padala ng OFW, absentee parent, pang-aabuso, paghihiwalay, adiksyon. Kapag naririnig ng ilan ang katawagang pamilya ng Diyos, lumulutang agad ang kirot dahil tila imposibleng konsepto ang buo at masayang tahanan. Subalit sa loob mismo ng trauma mo, gustong maglatag ng bagong pundasyon ng Panginoon. Isayas 61. 1-3 ay nagbubunyag ng propesya tungkol kay Mesyas na magdadala ng mabuting balita sa mga dukha, magtatali ng sugatang puso, at papalit ng abo ng kapighatian ng korona ng kagalakan. Hindi niya hinihiling na magpanggap kang perpekto. Hinihiling niyang ilapit mo ang basag mong kabibi upang mapuno niya ng bagong perlas. Kung ikaw ay anak na iniwan, tandaan mong si Kristo man ay naranasang iwan ng kanyang mga kaibigan sa Getsemani. Kung ikaw ay ina na nagpapagalong mag-isa, balik tanawin mong si Maria ay tumayong ina sa paanan ng krus habang nagdurusa ang anak. At naroon ang biyaya ng pagnanatili kahit walang nakikitang himala. Sa mga hiblang ito, binubuo niya tayo bilang magkakapatid hindi dahil sa aliwalas ng ating sitwasyon, kundi dahil sa katapatan ng kanyang pag-ibig. Sa gitna ng ecumenical na usapan tungkol sa perpetual virginity ni Maria at literal na kapatiran ni Jesus, lumilitaw ang kairos, sandaling nakatalaga ng Diyos, para sa pagkakasundo ng iba't ibang denominasyon. Maaaring magkaiba tayo ng paliwanag, subalit pari-pareho tayong nagluluhod sa Panginoon ng kaligtasan. Roma 14:19 ang paalala. Pagsikapan nating itaguyod ang kapayapaan at ang ikatutibay ng isa't isa. Kapag ang batang Katoliko at batang Evangelikal ay magkasamang nagsisilbi sa feeding program, ipinakikita nila sa mundo na higit ang dugo ni Kristo kaysa saradong pader ng sekta. Habang tinatalakay natin kung pinsan ba o kapatid sila Santiago, Jose at Judas, mas makapangyarihan ang ating sama-samang pagkilos laban sa gutom, trafficking, katiwalian. Doon lumalaganap ang ebidensya na buhay ang Espiritu Santo. Doon nagiging mensahe ng Ebanghelyo ang mismong pagsasabuhay ng pagkakapatiran. Hindi maiiwasang talakayin ang tanong, ano naman kung wala kang literal na kapamilya? Maraming kabataan ang lumalaki sa foster care o kaya ay pinalaki ng lola dahil ang magulang ay nabilanggo o na-addict. Sa kultura natin, may stigma pa rin ang walang pamilya. Ngunit sa awit 68, 6 na katala, inilalagay ng Diyos ang mga dinadampot niya sa mga sambahayan. Sa bagong tipan ng pag-ibig, walang orfang tunay. Lahat ay may Ama sa langit, may kuya sa katauhan ni Jesus, at may Espiritu Santo sa loob na dumadaloy bilang dugong espiritual. Kapag iyo itong niyakap, nagbabago ang kumpas ng buhay. Hindi ka na tumatakbo para patunayan ang halaga mo. Kumikilos ka dahil alam mong kapiling mo lagi ang Diyos. Ang iyong paghahanap sa pagkakakilanlan ay nabigyang sagot hindi sa DNA test kundi sa pagsambit ng Roma 8:15. Hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin, kundi espiritu ng pag-ampon na nangagsasabi, Aba, Ama. Walang mas matamis sa tainga ng Ama kaysa marinig ang kanyang anak na kilala ang sariling apelyido. Pag-aari ka niya at kapatid mo si Kristo. Isang bahagi pa ng ating pagninilay
ay ang misteryong hawak ng pananalitang firstborn o panganay. Sa Lucas 2:7, itinatala na isinilang ni Maria ang kanyang panganay na lalaki. Sa wikang Hebreo, ang panganay ay may karapatan at responsibilidad, tagapagmana at tagapamagitan ng pagpapala. Tinawag si Jesus na panganay sa maraming kapatid, Roma 8:29, hindi upang ipahiwatig na may sumunod na biological siblings, bagkus upang ipakita siyang unang bunga ng bagong sangnilikha. Sa makatwid, kapag tinanggap natin siya, nagiging tagapagmana rin tayo ng lahat ng biyayang nakalaan sa anak. Efeso 1:3-5 ay sumasalamin. Pinagpala niya tayo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan kay Kristo. Pinili niya tayo bago pa itinatag ang sanlibutan. Ang kaisipang ito ay nagpapalaya sa atin mula sa inggit. Kung ang panganay mismo'y nagbahagi ng mana ng walang taros, buhay na walang hanggan, kapatawaran, katwiran, bakit tayo magdadamot ng pansin, oras, pondo, talento? Ang espiritu ng pagkakapatiran ay nagiging radikal na kabutihang loob. Bigyan mo kahit hindi ka binigyan. Unawain mo kahit hindi nauunawaan. Patawarin mo kahit hindi humingi. Sa gayong paraan, pinatutunayang hindi relihiyosong dekorasyon lang ang ating pananalig kundi makapangyarihang siklo ng biyayang nagpapalaganap ng liwanag. Sa praktikal na aspekto, pwede kang magsimula sa simpleng hakbang. Alamin ang pangalan ng guard sa eskwelahan, ng barista sa kanto, ng garbage collector sa umaga. Ituring silang kapatid. Kumustahin kung nakakain na ba sila, pakinggan kapag may kuwento sila tungkol sa pamilya, at ipanalangin sila noong oras na iyon. Santiago 2:15-16 ay nagbabala na kung sabihin ninyong humayo ka, magpakabusog, ngunit hindi ninyo binigyan ng kailangan, anong silbi niyon? Ang pananampalatayang buhay ay laging may bersyon sa gawa. Habang pinagtatalunan ng ilan kung birhen bang lubos si Maria, may batang natutulog sa karton sa gilid ng EDSA. Maaari kang maging kuya o ate niya sa pamamagitan ng mainit na sopas at kumot. Doon mo makikitang ang teolohiya ay nagkakatotoo sa kalsada. Pagdating sa personal na kabanata ng ating buhay, maraming naghihikahos sa tinatawag na sibling rivalry sa loob ng spiritual family, inggit sa promotion sa ministry, tampuhan sa leadership, kompetisyon sa talento. Nang magtanong si Juan at Santiago kung makaupo sila sa kanan at kaliwa ni Jesus, Marcos 10:37-45, sinagot sila ng Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod. Ang sino mang nagnanais maging dakila ay maging lingkod ng lahat. Kaya kung nais mong maranasan ang kagalakan ng tunay na kapatiran, ibaba mo muna ang sarili. Ang masunurin sa huling upuan, ang itinutulak pataas ng Diyos. Hindi kailanman lugi ang tao na gumugol ng oras para i-mentor ang mas bata, para iakyat ang nakababa, para ibida ang nasa backstage. Sa tuwing nagpipigil ka ng sariling ambisyon upang itaguyod ang kapatid, pinuputungan ka ng palaspas ng langit at hinihiling ng Diyos. Magpatuloy ka, mabuting alipin, sa kaunting bagay, naging tapat ka. Mateo 25:21. Sa mas malalim na antas, ang isyu ng kung may kapatid si Jesus ay humahantong sa kristolohiyang tanong, gaano siya naging lubos na tao? Kung siya'y lumaki kasama ang mga batang may ibang personalidad, namuhay siyang dumadaan sa dynamics nating lahat, tampuhan sa laruan, sakitan sa biruan, pagmamahalan sa sabayang gawaing bahay. Hebreo 4:15 ang nagtitiyak na may kataas-taasang saserdote tayong nakakaunawa ng ating kahinaan. Ibig sabihin, hindi madiin sa atin ang mga sugat natin sapagkat nasalubong niya mismo ang paghihirap. Kapag inuutusan kang patawarin ang taong tumalikod sa iyo, hindi siya nagbibigay ng imposibleng healing. Pinapaalala niyang ginawa niya iyon nang lumapit si Judas at hinalikan siya sa hardin at tinawag pa rin niya itong kaibigan. Mateo 26:50. Kaya naman,
Sa tuwing gigibain ka ng sakit ng pagtataksil, may kuya kang madadamayan ka ng may luha ring tumulo mula kanyang sariling mata. Kung bibigyan natin ng pansamantalang konklusyon ang mahabang talakayang ito, masasabi nating hindi mahalaga kung pinsan, hakbang, o kapatid sa dugo si Santiago, Jose, Judas at Simon. Ang tunay na revolusyon ay nakaangkla sa kaisipan at damdaming ikaw mismo ay kabahagi ng parehong sambahayan na pinamumunuan ni Kristo. Sa Juan 1:12, makikita ang perlas. Sa lahat ng tumanggap sa Kanya, ibinigay Niya ang karapatang maging anak ng Diyos. Kaya ang bawat pagsuko, bawat pagsambit ng Panginoon, narito ako, ay pag-uusad mula sa pagiging obserbador patungo sa pagiging tunay na kapamilya. Naguutos ba ang Diyos na lumapit ka sa Kanya? Oo, ngunit tulad ng ama sa kwento ng alibughang anak, siya mismo ang sumusugod patakbo, yumayakap ng mahigpit at naghahain ng piging. Lucas 15:22-24. Habang binubuo mo ang pangarap, maaring maramdaman mong mag-isa ka sa laban. Walang sumusuportang pamilya, walang naniniwalang kaibigan. Subalit sa Kristiyanong teolohiya ng kapatidang espiritual, may cloud of witnesses kang sumisigaw ng, "Kaya mo yan." Hebreo 12:1. May patron ka ng mga kabataang tulad ni Timoteo. May mentor ka tulad ni Pablo. May kaibigan kang gaya ni Lucas. At higit sa lahat, may kuya kang si Jesus na hindi ka iiwan ni pababayaan. Hebreo 13:5. Kapag tangan mo ang katotohanan ito, nagiging posible ang hamong suungin ang pangarap, itaguyod ang katarungan, lagpasan ang kahinaan, sambitin ang katotohanan ng may pag-ibig. Sa paglalakbay natin hanggang rito, tila ba inikutan natin ang usapin ng bloodline ni Jesus, gaya ng pag-ikot ng isang manlilibot sa bundok, pataas, paikot, pasikot, ngunit paakyat sa tuktok. Kapag narating na natin ang rurok, hindi na ang tanong kung sino ang pinsan o kapatid niya, kundi kung paano natin iaalay ang sarili upang maging mismong ugat at sanga ng kanyang pag-ibig. Juan 15:5 ang sigurado, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Hiwalay sa akin, wala kayong magagawa." Kung magkakapatid tayong mga sanga, dumadaloy ang parehong dagta, ang dugo ni Kristo. Hindi tayo pinili upang magpasikat, pinili tayo para mamunga. At anong bunga? Galatia 5:22-33. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Kapag nakita ng mundong naghihingalo ang mga bungang iyan sa atin, maniniwala silang totoo ang Diyos na nagtanim at nagpalago. Sa mga susunod na araw, baka matagpuan mo ang sarili mong muling bumabalik sa diskusyon. Kung kapatid nga niya sila, paano ang doktrina ng Immaculate Conception? Kung pinsan lang, bakit tinawag na Mother of James si Maria ng iba pang talata? Mahalaga ang pagsasaliksik, mahalaga ang tamang aral, ngunit huwag mong isukong aksyon sa altar ng impormasyon. Itong paglalakbay na iginugol natin sa 3 bahagi ay paalala na ang pinakamahabang puwang ay hindi mula ulo patungong puso, kundi mula puso patungong kamay at paa. Kaya na ngayon, ipikit mo ang mga mata at hilingin sa Diyos, "Ama, gamitin mo ako upang maging tunay na kapatid." Pagdilat mo, tawagan mo ang matagal nang nakatampong kaibigan. Yakapin mo ang kapatid mong mas matigas ang ulo. Isulat mo ang liham ng pagpapatawad sa magulang mong bumigo sa iyo. Iyan ang tunay na pagsamba na kalugod-lugod sa Ama. Roma 12:1. Sa wakas, itim ang paningin mo sa bukang liwayway ng walang hanggan, doon sa pista ng kordero, kung saan nakapaghilamos na ng luha ang bawat tao at suot na nila ang puting damit ng katwiran. Pahayag 7, 17 hanggang 17. Hindi na magkakaroon ng pagtatalo kung kapatid ba o pinsan ka. Iisa lang ang sigaw, kaaluwalhatian sa kordero. Doon mag-uumapaw ang awit ng pamilya ng Diyos. Kasama ka at ako, kasama sina Santiago, Maria, Jose,
Judas, maging si Tomas na dating nagduda, at tayong lahat na minsang nagtanong, ngunit sa huli nagpasakop. Hindi na mabibilang ang salita roon, subalit bawat pantig ay pag-ibig na wagas. Hanggang dumating ang araw na yun, manatili tayong matatag sa kuyom na pangako ni Jesus sa Mateo 12 at 50 na, ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama. Siya ang aking kapatid na lalaki, kapatid na babae at ina. Ito ang magpapatuloy na musika ng ating buhay, ang himig ng pagkamagkakapatid na walang humpay. Habang lumalalim ang ating paglalakbay sa hiwaga ng magkakapatid o kawalan man nito, sa buhay ni Jesus, napapansin nating parang ginagabay ang paakyat sa bundok ang ating mga puso. Bawat hakbang ay hindi lang pag-usisa sa teksto, kundi paglawak ng pananaw kung paano isinasalin ng langit ang kahulugan ng pamilya tungo sa konkretong garahe, kusina at lansangan ng ating panahon. Sa bahaging ito, huhugutin natin ang mga hibla ng kwento upang itahi sa pragmatikong pang-araw-araw. Paano ba tumatawid mula sa altar patungong kalye, mula sa teorya patungong komunidad, at mula sa tanong na, may kapatid ba si Jesus? Patungong mas malalim na, ako ba'y nagiging kapatid ni Jesus sa mundo ngayon? Sapagkat kung nasa loob ka man ng simbahan o nasa gitna ng traffic sa EDSA, nagbubukas si Kristo ng pinto. Inaanyayahan kang maging daluyan ng ginhawa sa isang lipunang sabik sa tunay na kapatiran. Tingnan muna natin ang hibla ng kasaysayan. Noong unang 3 siglo, lumaganap ang tradisyon ng agape feasts, mga pagtitipong dinadaluhan ng mayayaman at mahihirap, alipin at malaya, babae at lalaki upang magbahagi ng pagkain at pag-ibig. Ipinapaalala nito ang unang Korinto 11 nagbabala laban sa pagbubukod dahil sa yaman at katayuan. Si Pablo'y sumulat upang ituwid ang maling gawin ng ilan na kumakain ng labis habang nagugutom ang mga dukha. Kung babalikan natin ang tanong sa kapatiran ni Jesus, mapagtatanto nating higit na radikal ang kanyang mensahe. Pinubura niya ang linya sa pagitan ng sariling dugo at pamilyang inampong espiritual. Kaya't sa tuwing dumadalo tayo sa banal na hapunan, hindi lamang tinatanggap natin ang tinapay at alak, isinasaloob din natin ang mandato na magsalo, magbigay at magbuwag ng bakod. Gaano kadalas nating inaanyayahan ang jeepney driver, ang working student o ang tricycle barker na sumalo sa kwentuhan, hindi lang bilang tagapakinig kundi bilang kabahagi ng pagdiriwang. Kung mabubuhay tayo sa diwa ng agape, tutuparin natin ang Salmo 133. 1. O kay ganda kapag nagkakaisa ang magkakapatid. Sa panahon ng digital na himagsikan, naging kakaiba ang daluyan ng komunikasyon. Maaari kang mag-livestream ng misa o worship service sa loob ng sala habang nakapajama. Ngunit sa gayong kaginhawaan, may panganib ng pagkatapon ng sense of family connection. Maaaring ikaw ay nanunood pero hindi nakikisalo. Si Jesus, na posibleng lumaking may mga batang kasama sa bahay, ay nasanay sa pandinig ng hiyawan, pagtatalo at tawanan. Ang ingay ng tahanan ang naging himig ng kanyang kabataan. Kung tayo'y nagnanais ng realismong Kristiyano, dapat tayong lumabas sa echo chamber ng curated feeds. Pwede kang magsimula sa simpleng hakbang. Mag-comment, hindi lang ng amen sa isang post, kundi, kumusta ka na? Pwede ba kitang ipagdasal? Sa ganitong raffle ng malasakit, isinasalin mo ang karanasan ng totoong ugnayan sa malamig na pixels ng screen at nagiging tulay ka ng biyaya. Pag-usapan din natin ang henerasyong nagiging biktima ng mental health crisis. Ayon sa mga ulat, tumataas ang kaso ng depression at self-harm sa kabataan. Kapag hinaharap mo ang ganoong hamon, tanong mo marahil, nasaan ang pamilya nila? Nasaan ang simbahan? Sa Gawa 12, makikita nating matapos dakpin si Pedro, nagtipon ang mga mananampalataya upang manalangin. Itinuring nilang kabiguan ng isa ay kabiguan ng lahat. Kung may kabataang dinadapuan ng pagkalito, ang unang hakbang ay maging katulad ng pamilyang nagdamayan kay Pedro.
magbuklod sa panalangin, magpakawala ng mensahe ng pag-asa, at magpakita ng konkretong suporta tulad ng pag-alok ng counseling, scholarship, o simpleng pakikinig. Hindi mo kailangang masolve mag-isa ang buong sistema. Sapat na ang maging kamay ni Kristo na kumakatok sa pinto. Narito ako, makikinig ako. Sa ganitong pagkilos, nabubuhay ang isang Juan, 4:12. Kung tayo'y nagmamahalan, nananatili sa atin ang Diyos. Kasabay nito, di natin pwedeng kaligtaang pag-usapan ang issue ng pagkakawatak-watak dahil sa politika at relihiyon. Sa kasaysayang Pilipino, ilang beses nang pumutok ang hidwa ang magkapamilyay, di nag-uusap dahil sa magkakaibang kulay ng kampanya. Sa liwanag ng ating paksa, paano ba hinabi ni Jesus ang kasiguruhan ng pamilyang hindi nababasag ng ideolohiya? Isa sa pinakamalinaw na larawan ay nang pumili siya ng 12 apostol. Naroon si Mateo na maniningil ng buwis na kinamumuhian ng nasyonalista. At naroon din si Simon Zelote na kontra-imperyo. Sa isang hapag, pinagsama niya silang magka-political spectrum, ngunit nagkaisa sila sa mas mataas na layunin: ipahayag ang kaharian. Kaya kung nais nating sumunod sa yapak ng Panginoon, kailangan nating matutong tumingin sa tao bago sa tarpaulin ng partido. Magsimula sa pag-uusap, hindi argumento. Magsimula sa pagtatanong, hindi tuligsa. At sa tindi ng tensyon, pakinggan ang payo ng Santiago 1 oras at 19. Maging mabilis sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita, mabagal sa pagkagelit. Sa gayong ritmo, naglalaan ka ng puwang para bumuo ng tulay sa halip na dingding. Hindi rin maaaring lampasan ang katotohanan ng maraming Pilipino ang naninirahan ngayon sa diaspora. Kapag OFW ka, binibitawan mo ang pisikal na yakap ng anak kapalit ng dolyar. Paano mo isasabuhay ang pagkakapatid ni Kristo kung ikaw ay 1,000 milya ang layo? Maaari kang maging ate o kuya sa kapwa OFW na walang matakbuhan. Maaaring ikaw ang mag-organisa ng online Bible study. Maaari kang magpakain sa kapwa mong migrant sa kapistahan. Sa Lucas 24, matapos ang muling pagkabuhay, nagpakita si Jesus sa 2 alagad sa Emmaus at nakilala siya sa paghati ng tinapay. Kung nasa dormitory ka sa Dubai o cruise ship sa Mediterranean, bawat simpleng paghati ng tinapay, pag-aabot ng baon, pag-iimbita sa birthday vlog, pagsalo sa video call, ay sakramento ng presensya ni Kristo na sumasaksi. Kahit malayo tayo sa kusina ni nanay, di tayo malayo sa puso ng Diyos. Kapag dumating ang sandaling gustong sumuko ng isang OFW sa gitna ng 16 na oras na shift, baka text mo lang na, "Kumusta kapatid?" ang magsalba sa kanyang pag-asa. Lumipat tayo sa larangan ng pagsamba. Sa ilang simbahan, may choir wars, may leadership rivalry, may generation gap na nagdudulot ng tahimik na lamat. Tandaan natin na bago pumunta si Jesus sa Getsemani, nagdasal siyang magkaisa ang kanyang mga alagad. Juan 17. Kung mas mahalaga sa atin ang tono ng kantang gusto nating i-request kaysa sa kaligtasan ng kaluluwa ng katabi natin, nasaan ang espiritu ng magkakapatid? Maaaring kailangan nating balikan ang kababaan ni Maria na bagaman posibleng tiningnan bilang nanay ng grupo. Hindi niya pinilit na maging sentro. Tinanggap niya ang papel maging tahimik na tagasunod sa gawain ng anak at ng unang iglesia. Kung ang mga pinakamarurunong mangangaral ay hahakbang paatras para hayaang makapagsalita ang kabataang nangangapa, makikita ng bagong henerasyon na may puwang sila sa pamilya. Ganito inilarawan ni Pablo sa unang Tesalonika 2:7-8. Naging tulad kami ng mahabaging ina na inaaruga ang kaniyang mga anak. Huwag din nating kaligtaan ang usaping pagprotekta sa pinakamahina, ang bata at ang lola. Sa Marcos 9:37 sinabi ni Jesus, "Ang tumatanggap sa batang ito, sa aking pangalan ay ako ang tinatanggap." Kung si Jesus ay lumaking may mas matatandang kamag-anak o kapatid, tiyak na nasaksihan niya ang pangangalaga sa bunso. Ngayon, sa lipunang may issue ng child exploitation,
At elder neglect, paano tayo magiging kuya't kapatid? Pwedeng ikaw ang mag-mentor sa barangay tungkol sa child safety, magsagawa ng reading corner sa sari-sari store, o magbisita sa home for the aged na matagal nang walang dumadalaw. Kapag isinapuso natin na ang dugo ni Kristo ang nag-iisang anting-anting na nagdurugtong sa atin, hindi na magiging sagabal ang edad or language barrier para manatili sa paglilingkod. Tandaan ang Kawikaan 31. 8. Buksan mo ang iyong bibig para sa mga pinabayaan. Mula ritong plataporma, maaari nating ipako sa puso ang prinsipyo ng radikal na pagtanggap. Ang salitang Griegong ginamit sa Bagong Tipan para sa hospitality ay philoxenia, literal na pag-ibig sa estranghero. Ito ang kabaligtaran ng xenophobia, ang takot sa iba. Kapag ipinasok natin ang diwa ng kapatiran ni Jesus, natututo tayong yakapin maging ang hindi kapareho ng ating pananaw, kulay, relihiyon, o gender identity. Tandaan na nang hikayatin ni Jesus ang Samaritana, Juan 4, binasag niya ang 4 na bakod: lahi, relihiyon, kasarian, at reputasyon. Hindi kinompromiso ni Jesus ang katotohanan, ngunit hindi rin niya tinanggihan ng di inaasahang kapatid. Kaya kung may kaklase kang transman o office mate kang Muslim, hindi ka binibigkis ng takot. Itinutulak ka ng pag-ibig para magsimula ng dialogo, magkasariyahan sa kainan, at maghasik ng butil ng paggalang. Sa ganitong gawi, pinatutunayan mong hindi limitado sa genealogical debate ang ebanghelyo. Ito'y praktikal na pagtawid ng tulay sa gitna ng sigalot, habang pinapaalab natin ang konsepto ng pamilya ng Diyos. Biglang sumisiklab ang tanong ng malasakit sa kapaligiran. Sa Roma 8:17-22, inilarawan ni Pablo na ang sangnilikha'y dumadaing, naghihintay sa pagpapahayag ng mga anak ng Diyos. Kung bahagi tayo ng isang sambahayan, obligasyon nating pangalagaan ang common home. Maaaring tila off-topic sa diskusyong may kapatid ba si Jesus, pero kung si Kristo'y panganay ng buong nilikha, Kolosas 1:15-17, ang kapatirang itinatatag niya ay hindi lang pantao. Kinasasangkutan nito ang dagat, bundok, hangin. Kapag nagbabawas ka ng plastic, nagtatanim ka ng puno, o tumatanggi kang mag-fast fashion, nakikiisa kang kapatid, hindi lang sa tao kundi sa ibon, at punong gabi na sabay mong umaawit ng papuri sa may lalang. Sa ganitong dimensyon, napapaalalahanan tayong lalo pang lumawak ang kinasasaklawan ng krus, mula sa makasalanang tao hanggang sa naghihinagpis na planeta. Isang mahalagang paalala rin na dahil sa ating pagiging kapatid ni Kristo, tinatawagan tayo sa misyong incarnational. Ibig sabihin, hindi tayo mananatili sa abstraction ng mabubuting hangarin. Kailangan nating maging laman at dugo sa lugar ng pangangailangan, gaya ng mismong Diyos na nagkatawang tao. Kung si Jesus ay lumaking kapiling ang praktikal na trabaho ng karpintero, amoy ng sawdust, ingay ng martilyo, ang pag-ibig niya'y may tunog ng kahoy na hinahasa at kantang inawit sa abuhan. Kapag naglilingkod tayo sa evacuation center matapos ang bagyo, dumudungaw si Kristo sa bawat sinag ng kandila at sighit ng bata. At sa bawat hila mo ng sako ng bigas, nawawala ang linya sa pagitan ng banal at sekular. Nagkakalaman ang ebanghelyo. Sinasabi ng isang Juan 3:18, huwag tayong magmahal sa salita ni sa dila lamang, kundi sa gawa at katotohanan. Sa sangandaan ng ating bansa, kitang-kita rin ang uling ng korupsyon at pagkalugmok. Kung kapatid natin si Kristo, dapat din nating yakapin ang kolaboratibong paglaban sa katiwalian. Sa Proverb 28:27, ang nagbibigay sa dukha ay hindi magdarahop. Ang nagtatakip ng mata ay tatamaan ng matinding sumpa. Kaya't sa pagkuha ng simpleng birth certificate sa munisipyo hanggang sa pagbid ng multi-billion project ng LGU, ang magpapatunay ng ating spiritual siblinghood ay integridad. Hindi pwedeng mang-under the table ka, tapos magsasabi kang, praise God sa linggo. Ang anak ng liwanag ay lumalakad sa liwanag,
At dito rin papasok ang desisyong tumayo bilang whistleblower kung kinakailangan, sapagkat kung si Jose, ama-ama ni Jesus, ay maaaring tumaya ng reputasyon para protektahan si Maria, bakit tayo matatakot magsabi ng totoo upang protektahan ang nakararami? Sa dulo, balik tayo sa kwento ng krus at walang laman na libingan. Ipinako si Jesus sa pagitan ng dalawang kriminal. Isa'y lumait, isa'y humingi ng awa. Sa loob ng isang araw, ipinakita niya ang dalawang mukha ng sangkatauhan, ang tumatanggi at ang yumayakap. Ngunit sa gitna nito'y pinatawad niya ang lahat. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Lucas 20:3-34. Kapag sinusukat natin ang sarili nating kakayahang maging kapatid, tandaan nating nagsisimula sa kapatawaran ang bagong pamilya. Hindi mo maisa sa buhay ang malasakit kung lugi ka pa rin sa nakaraan. Dalhin mo sa paanan ng krus ang masakit na alaala, ang salitang kulang ka na binato sa iyo, ang pagsisinungaling, ang panghiiwan. Doon maririnig mo ang panganay na kapatid, bayad na. At pagkatanggap mo ng kapayapaan, ikaw namang maghahatid nito sa pamilyang sabik sa balitang may bagong bukas. Hindi ko alam kung hinahayaan mo nang huminto rito ang usapin ng kapatiran ni Jesus. Pero pinili kong tapusin sa imbitasyon. Umupo ka sandali, itikom ang mga mata, ulitin mong dahan-dahan ang mga salitang ito. Ako'y minamahal na anak ng Diyos, kapatid ni Jesus, at tagapagmana ng kanyang pag-ibig. Hayaang pumasok sa pagitan ng bawat pintig ng puso mo ang katotohanan iyan hanggang kumiriring ito sa bawat utang na loob, sa bawat plano, sa bawat relationship. Habang hinihinga mo ang katotohanan, hagkan mo sa isip ang kapatid mong hindi mo pa napatawad, ang kapitbahay mong matagal mo nang iniiwasan, at ang sarili mong anino na minsan kinahihiya mo. Dalhin mo silang lahat sa presensya ng Diyos. Sa puntong iyon, nakamit mo na ang esensya ng buong serye. Ang kapangyarihang lumakad mula sa tanong papunta sa misyon. Mula sa unang bahagi ng ating pag-uusisa hanggang ngayon, narinig nating humahaplos sa pagitan ng bawat talata ang bulong ng lumang tipan at bagong tipan, ang hinaing ng sangnilikha at ang mahigpit na yakap ng Ama. Kung may natiramang misteryo, kung kapatid ba o pinsan, hayaan mong magningning iyon tulad ng bituin na gabay sa mga pantas. Hindi kayang abutin, ngunit sapat para maghari ang pag-asa, sapagkat ang tunay na himala ay hindi ang perpektong klaridad ng issue, kundi ang perpektong katapatan ng puso na handang magsabing, narito ako, Panginoon, gamitin mo ako para maging kapatid. Sa ganitong diwa, tinatapos natin ang ika-4 na yugto, hindi bilang konklusyon, kundi bilang panibagong simula. Sapagkat tuwing gigising ka bukas, may panibagong pagkakataong huminga ng kalinga, gumamit ng salita ng pagpapalakas, at humakbang sa landas ng kapatiran. Mag-iwan tayo ng bakas kung saan man tayo naroroon, sa classroom, sa opisina, sa palengke, sa pasyalan ng mga jeep, o sa art nyo sa TikTok. Bakas ng pag-asa na magsasabing, narito ang pamilya ng Diyos at bukas ang pinto. At kung sakaling madapa, balikan mo ang Roma 8:30, 8:39. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kapag sumindi muli ang lampara ng katotohanan sa puso mong marupok, sisiklab sa bawat kilos mo ang apoy ng pagkakapatid, hanggang makita ng mundo na ang dugo ni Kristo ay dumadaloy pa rin, buhay at aktibo, sa kamay na nagbibigay, sa paa na naglilingkod, at sa bibig na nagwiwika. Kapayapaan, kapatid. Sa sandaling naamoy mo ang simoy ng bukang liwayway, mapapansin mong ang tanong tungkol sa bloodline ni Jesus ay unti-unting nagiging hininga ng pag-asa na bumabalot sa buong pagkatao mo. Parang sinasala ng langit ang bawat agam-agam at ipinapadama na sa tuwing sinusundan natin ang mga yapak ng anak ng Diyos. Panganay man siya sa pisikal o espiritual. Hinahabi niya
ang mga hiwa ng ating karanasan upang maging telang pambalot ng bagong sanggol ng pagkabuhay. Kung sa mga naunang yugto ay inusisa natin ang posibilidad ng kanyang mga kapatid, sa pagkakataong ito'y kikilalanin natin ang mas malalim pang hugis ng kanyang pamilyang patuloy na lumalaki. Mula sa simpleng tahanan sa Nazareth, patungo sa milyon-milyong puso, sa bawat sulok ng mundo, kasama ka, ako, at lahat ng nauuhaw sa katotohanan. Sa tuwing binubulong mo sa sarili mong, anak ako ng Diyos, parang ipinapako mo sa kasaysayan ang deklarasyong talo na ang takot, panalo na ang pag-ibig, at umiiral na ang paghahari ng kapayapaan sa gitna ng nabiguong mga sistema ng daigdig. Hebreo 2:11 ang patunay. Ang nagbababanal at ang binabanal ay iisa, kaya't hindi ikinahihiya ni Jesus na tawagin silang mga kapatid. Kapag tinatanong natin ang mismong pangarap ng Diyos tungkol sa pamilya, maiintindihan nating hindi lang niya balak tipunin tayo upang magtipon-tipon tuwing linggo. Ang plano niya ay buuin ang isang sambayanang kayang magpagaling ng sugat ng sangkatauhan. Isipin mo ang batang umiiyak sa evacuation center matapos ang malakas na bagyo. Sa oras na inabot mo ang kumot, naging kamay ka ng panganay na kapatid na nagbibigay ginhawa. Isipin mo ang senior citizen na matagal nang walang dalaw sa bahay ampunan. Kapag binuksan mo ang pinto at kinumusta siya, nagiging sigaw ka ng pangakong hindi kita iiwan ni pababayaan. Sa Roma 12:5 nakasaad, kayo'y iisa kay Kristo at bawat isa'y bahagi ng isa't isa. Ibig sabihin, hindi opsyonal ang malasakit. Utos itong nakaukit sa mismong pagkadiyos ng ating manunubos. Kaya kapag sinubukan mong pumikit sa tawag ng katarungan, alalahanin mong parang pinipiringan mo rin si Kristo sapagkat naroroon siya sa pinakamaliit na kapatid. Mateo 25:40. Ngunit paano kung ang mismong tahanan mo ay puno ng alitan? Kapag ang hapagkainan ay parang minahan ng pasabog at bawat sulyap ay parang sibat ng pangungutya. Dito lalong umiilaw ang hatol ng pag-ibig. Sinasabi ni Jesus sa Mateo 5, mapapalad ang mga tagapamagitan sa kapayapaan sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Ang maging peacemaker ay hindi lang pag-iwas sa gulo. Ito'y matapang na pagharap sa sugat, pagbubuhos ng langis ng kapatawaran, at pagtatahi ng lamang punit na relasyon kahit masakit. Kapag nagawa mong lumapit sa kapatid mong may tampo at humingi ng tawad, pinatutunayan mong totoo ang ebanghelyo. Kapag tumigil ka para makinig sa rant ng nanay mo sa kabila ng pagod mo, para kang sumasalo sa bigat ng krus at pinapasan ito kasama niya. Ganyan gumagana ang pamilya ng Diyos. Walang superstar, walang outcast. Lahat ay may puwang. Sa daigdig na tumatakbo sa galit at mabilis ang hatol, kailangang paingayin natin ang musika ng biyaya. Hindi ba't sa Lucas 15, habang pauwi si anak na alibugha, naghahanda na sana ng kasong kriminal ang isip niya laban sa sarili, ngunit sinalubong siya ng amang may yakap at singsing. Kung ikaw man ay bumalikwas kay Jesus dahil sa kabiguan, bisyo o pagdududa, hindi ka nilalayuan ng pamilya ng langit. Naghahanda na ng piging para sa iyo. Efeso 2:19-20 ang nagsasabing, hindi na kayo dayo o banyaga, kundi kababayan ng mga banal at kabilang sa sambahayan ng Diyos. Kaya bitawan mo ang kahihiyan, sapagkat sa mata ng panganay hindi siya naghahanap ng perpekto. Naghahanap siya ng pusong handang umuwi para magsimula muli. Sa usapin ng misyon, tandaan nating walang benchwarmer sa kaharian. Sa Mateo 10:1, tinipon ni Jesus, hindi lang ang magaling magsalita, kundi pati si Andres na tahimik, ngunit matapat, si Thomas na mapagtanong, si Nathanael na walang panluloko, at maging si Judas na kalaunan ay magtataksil. Masalimuot pero makatotohanan. Sa loob ng pamilya niya, may magmamahal ng wagas, may magdududa, at may manlalamig. Ang hamon sa atin ay maging mapagbantay na huwag nating hayaang manlamig ang sarili ni manatiling walang pakialam.
Kapag binuksan mo ang pinto ng bahay mo sa batang kalye at tinuruan siyang magbasa, tumutugon ka sa utos ni Jesus na pakainin ang kanyang mga tupa. Juan 21:17. Kapag nagboluntaryo ka sa Prisoner Visitation Ministry at inakbayan mo ang dating salarin, ipinapakita mong mas matibay ang dugo ni Kristo kaysa rehas na bakal. Sa ganitong paraan, ang tanong tungkol sa kanyang biological siblings ay nagiging hamon. Paano mo isasabuhay ang malawakang kapatiran na binili ng kanyang dugo? Sa bawat pagtulog mo, may boses ng takot na nagsasabing, baka kulang ka para sa gawaing ito. Ngunit sa 2 Korinto 12:9, narinig ni Pablo ang sagot, sapat ang aking biyaya, sapagkat ang aking kapangyarihan ay lubos na nahahayag sa kahinaan. Kapag inamin mong hindi mo kaya, saka pumapasok ang lakas ng panganay, saka siya nagkakaroon ng puwang para magpakitang gilas. Kung ika'y OFW na nadedepress sa malayong pader ng disyerto, hintayin mong bahuin ka ng hangin ng espiritu. Sa sandaling ibinulong mong, Jesus, Kuya, tulungan mo ako. May nakahandang Samaritano sa airport lounge o pasaherong kababayan na magpapautang ng dasal o salita, sapagkat di niya hahayaang maputol ang linya ng pag-ibig. Walang kayang maghiwalay sa atin sa Kanya, hindi distansya, hindi currency, hindi pandemya. Roma 8:38-39. Hindi kumpleto ang larawan kung hindi natin uusisain ang papel ng kababaihan sa pamilyang ito. Sa Juan 20:18, si Maria Magdalena ang unang hudyat ng balitang buhay si Jesus. Sa kultura na mababa ang tiwala sa testimonya ng babae, si Kristo'y tumindig at pumili ng kababaihan bilang unang tagapagtawid ng mabuting balita. Kaya kung ikaw ay ate, nanay o lola, huwag mong isipin na backup character ka lang. Ikaw ay frontline sa digmaan ng pag-asa. Kapag nag-aalaga ka ng paslit, naglilinis ng sugat ng matanda, o nag-oorganisa ng community pantry, lumalaganap ang presensya ng Kuya Jesus sa mga sulok na di naaabot ng microphone ng pulpito. Kawikaan 31, 26-27 ay nagsasabing, nagbubukas siya ng bibig ng may karunungan at may kabutihang loob ang kanyang dila. Ang mga salita mo'y pwedeng maging extension cord ng liwanag, kaya ingatan mo kung paano ka magsalita, dahil baka iyon na ang kuryenteng isasaksak ng Diyos sa puso ng sugatang kapatid. Sa larangan ng pananalapi, madalas nating ituring na akin ang kinikita. Ngunit sa gawaing pamilya, walang ari-arian na hindi bukas sa pangangailangan ng kabilang miyembro. Mga gawa 4:34-35 ay nagtatala na walang nagdarahop sa kanila sapagkat ang mga may lupa'y nagbebenta at ibinibigay sa apostol. Hindi sinasabing lahat tayo'y magbenta ng bahay, ngunit malinaw na walang kapatiran kung ang ilan ay kumakain ng buffet habang ang iba'y umaasa sa tira. Ang unang hakbang ay simpleng 10 piso mercy. Kape para sa umagang walang gising. Load para sa estudyanteng kailangang mag-submit ng assignment. Libreng print sa module ng kapitbahay. Bawat bariyang marunong magmahal ay binabasbasan ni Jesus at ginagawang 5 tinapay na sasapat sa libo-libo. Kapag natutunan mong buksan ang palad, natututo ring magbukas ang langit. Hindi upang yumaman ka lang, kundi upang dumaloy sa iyo ang himala na pinangarap ng Diyos para sa buong sambahayan. Sa gitna ng pagbabalik tanaw, mahalagang harapin ang isyung pangkalikasan, sapagkat tayo'y hindi lang magkakapatid sa dugo ni Kristo. Kapatid natin ang mga ibon sa himpapawid at ang liryo sa parang. Mateo 26:26-29. Kung winawasak natin ang kagubatan para sa pansariling kita, para na rin nating sinasaktan ang tahanan ng sariling pamilya. Sa awit 24:1, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito. Kapag iniisip mong malayo ito sa teolohiyang may kapatid ba siya o wala, tandaan mong anumang sumisira sa kapaligiran ay sumisira rin sa hinaharap ng mga batang kabilang sa pamilyang minamahal niya.
Kaya't sa simpleng paghihiwalay ng basura, pagdadala ng sariling tumbler o pakikisangkot sa tree planting, inaalagaan mo ang common inheritance ng mga kapatid sa hinaharap. May isa pang aspeto ng Kristiyanong kapatiran na madalas ikinaiilang natin, ang pagtutuwid. Sa Mateo 18 at 15 ng umaga, sinabi ni Jesus, "Kung nagkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilihan. Hindi sipol ng chismis, hindi rant sa social media, kundi mahinahong paghaharap. Kung talagang pamilya tayo, handa tayong pasanin ang bigat ng katotohanang baka masaktan ang kapatid sa una, ngunit maililigtas siya sa mas malaking kasalanan pagkatapos. Gaya ng karpinterong si Jose na marahil nagtuwid sa baluktot na tabla nang may ingat, gayon din ang Espiritu Santo na nagtutuwid ng baluktot na puso sa pamamagitan nating mga kasangkapan. Kapag may ka-church kang nalululong sa bisyo, huwag mo lang ipag-pray ng lihim. Lapitan mo, sandigan mo, samahan mo sa counseling. Doon masusukat ang tunay na tibay ng dugong espiritual. Habang naglalakbay tayo, dumadating ang takip silim ng buhay. Mga sandaling haharap tayo sa kamatayan ng mahal sa buhay o sa sarili nating huling hininga. Dito lumulutang ang hiyas ng isang Tesalonika 4:13-14. Huwag kayong malungkot na tulad ng mga taong walang pag-asa, sapagkat kung naniniwalang si Jesus ay namatay at muling nabuhay, gayon din naman. Sa pamilya ng Diyos, ang paalam ay hanggang sa muli. Kapag pinaglalamayan mo ang kapatid sa pananampalatayan, alalahanin mong isa lang itong pansamantalang tulay tungo sa piging na walang wakas. Ang luhang dumarampi sa pisngi ay butil ng binhing tutubo sa hardin ng pagkikita kong muli. At iyon ang dahilan kung bakit hindi nawawalan ng saysay ang isang simpleng yakap o dasal sa burol. Ito'y down payment ng walang hanggang pag-ibig na selyado sa dugo ni Kristo. Sa wakas, pag-awin tayo sa malaking larawan. Ang Apokalipsis 7:9-10 ay nagpapakita ng napakaraming taong mula sa bawat bansa, lipi, bayan at wika, nakasuot ng puting damit at may hawak na palma. Ibig sabihin, darating ang araw na luluhod ang bawat dila, magpupuri ang bawat wika, Tagalog, Waray, Bisaya, Ilocos, English, Arabic. At sama-sama nating aawitin, kaligtasan ay sa ating Diyos at sa Kordero. Wala nang argumentong teolohikal tungkol sa pinsan o stepbrother. Wala nang denominasyonal na bakod. Puro papuri na lang. Habang hinihintay natin yun, tinatawagan tayong mag-rehearse araw-araw. Sa modo ng pag-ibig, taktika ng kababaang loob, tono ng habag. Kung nagkikibit-balikat ka sa tuwing may bagong krisis, isipin mong parang inaatrasan mo ang malaking koro ng langit. Ngunit kapag kinalong mo ang batang pa-out-cute sa kalsada at ipinaghain mo ng pandesal, sinasanay mo na ang puso sa rhythm ng walang hanggang awit. Kaya, ngayong nakapaglakbay tayo mula Marsyas ng simpleng tanong patungo sa Mount Tabor ng pangkomunidad na misyon, ipinapasa ko sa iyo ang sulo. Huwag mo lang itong titigan, hawakan mo, ipasa mo, at hayaang sindihan ang bawat madilim na eskinita ng buhay ng mga tao. Kapag darating ang oras na maramdaman mong nagbabaga ang iyong kamay sa bigat ng responsibilidad, pagmasdan mong muli ang mga sugat sa palad ng panganay, doon maintindihan mong hindi kailanman mawawala ang kanyang lakas hanggat nakaugpong ka sa kanya. Juan 15:9 ang huling paalala. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Pagkat sa pag-ibig na iyon, umaapaw ang unawa, patuloy ang pagpapatawad, at kailan may di nauubos ang inspirasyong nagpapagalaw sa bawat anak ng Diyos. Magkakapatid na hinango mula sa alikabok at itinaas upang maging ilaw ng sanlibutan. Habang nagsasara ang pahinang ito, hindi nagtatapos ang kwento. Sa bawat bukas bintana ng iyong araw, magsisimula pa lang ang susunod na kabanata ng kapatirang hinulma ng walang kamatayang pag-ibig ni Kristo.